May sinasahod pa ba ang YouTube channel ng Bakla ng Taon kahit wala kayong upload? Do you remember kung kailan kayo nabuo ng mga bayot? Magkano roughly ang magiging budget mo sa Vietnam trip? Ano sa tingin mo ang ginagawa or gagawin mo now if walang YouTube? Pero ganun pa man, thankful talaga ako kay Kuya Lloyd kasi alam mo, binigyan niya kami ng ganitong platform. May chance bang makapag-out of the country ng buo ang mga BNT? Para ako yung magkwento kung bakit siya walang passport. Kailan ka bibisita sa bahay ni Madam Ivan? Tutuloy mo ba ang offer sa'yo sa Thailand na Kifay? Ay, kabog! Magiging top pala ang mama. Bakit lately wala kang kasama na BNT sa vlogs mo? Kaaway mo ba silang lahat? Ang OA. Porket ba ako na mag-isa lagi sa vlog? Kaaway ko na may mga bakla. Oh my God, ang OA nyo. Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, tayo ay magku-Q&A and sabi ko nga sa mga past vlog ko, gusto ko nang gawing routine itong pag-Q&A ko para at least man lang magkaroon ako ng update sa inyo, sa mga katanungan nyo about sa akin and sa mga iba pa, ganon. Last time nag-story ako sa aking Instagram kung may mga tanong kayo about sa akin or sa mga BNT, sa mga ganap namin lately. And may mga napili akong mga gandang question and yung mga iba, nasagot ko naman na before, so hindi ko na siya sasagutin ngayon. Panoorin nyo na yung last vlog ko about sa mga Q&A. Pero bago natin simulan ang ating video, kung makikita nyo, naka-sleeper ako. Kasi baka may mag-comment. Sa last vlog ko kasi naka-sleeper ako. Baka isipin, same lang. Pagod yan. Magkaiba po yung design netong suot ko at yung sa last vlog ko. Mas gusto ko talaga naka-sleeper, lalo na pag nasa kwarto lang. Kasi mas comfortable ako mag-vlog. At the same time, parang sweet girl lang ang atake natin dito. Pumili lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questionnaire. Sa lahat na nagtanong sa akin, siyam lang yung pinili ko kasi itong mga tanong na napili ko, parang ito lang yung interesado akong sagutin. At the same time, parang bago naman siya. Kasi ang dami ko ng Q&A na nagawa. Ayoko naman kasi yung tanong na nasagot ko sa last vlog ko is ay hindi yung tanong na sasagutin ko sa vlog na to. Kaya itong mga 9 question na to, ito yung yung mga hindi ko pa nasagot sa vlog ko. Alam niyo naman ako, ayoko sumagot ng mga tanong na paulit-ulit. Hindi lang siya, pero ito naman tanong na napili ko is maganda siya. Ayoko kasi mag-vlog nung ang daming tanong tapos yung ibang tanong nonsense. Nakakapagod siya pakinggan. At the same time, nakakapagod siyang i-edit. Ayoko pa naman, ayokong mag-edit ng umaabot ng 40 minutes vlog, 30 minutes vlog, lalo na pag mga ganitong scenario lang, yung nakaupo ka lang, aabot ka ng 30 vlogs, ayoko, tinatamad ako. Okay pa yung 20 minutes, ganyan, pero ayoko naman ng 30 minutes vlog, tapos ulit lang yung tanong, kaya simulan natin mga mama. By the way, bet na bet ko yung mga questionnaire nyo ha, parang bago siya, bago talaga. Question number 1. Do you remember kung kailan kayo nabuo ng mga bayot? Actually, hindi ko na matandaan kung kailan kami nabuo. Kasi, pag sinabing nabuo, talaga kompleto kaming BNT. Siyam kaming BNT na binuo ni Kuya Lloyd. Pero kasi, may mga times naman na nagkisama-sama kayo ng mga bayot. Pero, kulang-kulang. Minsan, 5 lang kami, 6. Minsan, isa lang yung nawawala, si Jack, or minsan si Balong, ganyan. Pero, kung iisipin ko kailan kami nabuo ng mga bayot, based dito sa aking gallery, ang huling beses na nabuo kami ng mga bayot is June 5, 2023 pa. So, 1 year ago na rin pala. At itong scenario na to, ito yung time na nag-chat-chat kami ng mga bayot. Hindi ko na matandaan ko nung ba't kami nakita-kita neto eh. Basta, nag-shot lang kami. Kasi for the vlog to, vlog ko to yung shot-shot. Tapos nag-vlog natin si Limuel, si Jessica. Parang lahat kami ng mga bakla nag-vlog ata. Pero natatandaan ko, etong time na to, ito yung moment na nag-vlog ako. Tapos, ay! Nakakamiss din na magsama-sama kayo ng mga bayot. Nakakamiss lang siya. Ang saya neto. Tapos that time ata, nakatira pa ako sa Cavite neto. Oo, nakatira pa nga ako sa Cavite kasi sa picture na to, nasa bahay pa ako. June 5 pa yung huling-huli namin nakita ng mga bayot. Nakakamiss lang kasi alam mo tagal namin din nagkakasama ng mga bayot. Nakakamiss din yung moment na nag-aasaran kami parang mga bata. Pero ay ganun pa tumatanda na kasi talaga. And for sure marami din naman siya makaka-relate sa mga nasa edad namin na alam mo yon habang tumatanda talaga, hindi na kayo magkakasama-kasama ng mga nakasama before. Pero kung magkikita man kayo, parang wala lang. Parang ganun pa din. Parang wala nagbago kahit tagal nyo din nagkita, hindi nagbabago yung pagtitinginan niya sa isa't isa. So, ganun talaga, no? Dati hindi ko na-imagine yung ganyang bagay, kami ng mga bakla na
Pagtanda na, magkakasama kami lagi, araw-araw, magkakwentuhan kami, magkikita-kita kami. Pero hindi talaga, kasi habang tumatanda talaga, may kanya-kanya tayong laban, na kanya tayong struggle sa buhay na kailangan nating gampanan, di ba? So, ayun na, nakakamiss lang siya. Magkano roughly ang magiging budget mo sa Vietnam trip? Actually, hindi ko pa alam kung magkano magiging budget ko sa Vietnam trip kasi hindi pa naman nakakapunta ng Vietnam. At the same time, sabi naman sa akin, mura lang yung mga pagkain doon, kaya makatipid naman tayo. Last time kasi, yung 10,000 lang yung budget ko noon. Pero yung 10,000 kasi, panggastos lang yun. Kasi yung hotel, libre ni Kuya Jigs, tapos yung mga iba pang ganap doon, libre ni Kuya Jigs. So, alam mo, inalas yung gastos namin. Pero kung iisipin ko, kung wala si Kuya Jigs nung Thailand namin, siguro umabot ako ng mga 20,000, ganyan. And siguro, kung magba-Vietnam trip tayo, ang magiging budget ko, siguro around 20,000 na. Ayun na, siguro bongga na yon. Next question, hindi na po ba tuloy ang Cebu nyo ni Madam Ivan at Aye? Actually, hindi ko alam kung matutuloy pa or hindi na. Nagtataka nga ako paano nyo nalaman na may ganap kami sa Cebu. Eh, hindi ko naman sinasabi sa vlog ko. Siguro sinabi ni Madam Ivan sa vlog niya. Si Madam Ivan kasi bida-bida. Sinasabi agad yung mga ganap-ganap. Kaya ang dami nagtatanong kung bakit di na tuloy-tuloy. Eh, ayoko naman ng ganun na sasabihin mo na magpupunta kang ganyan tapos hindi matutuloy. Parang nadjijinx ka kasi. And at the same time, maraming taong umaasa na magsisibo ka, ganyan-ganyan, napupunta ka sa isang lugar. Pero ganun pa man, hindi ko alam kung matutuloy kami. Pero as of Madam Ivan, matutuloy naman daw siya. Pero hindi ko lang alam kung kailan daw. Pero I hope na sana matuloy siya. Kasi may mga outfit ako, mga bonggang outfit. Abangan nyo sa mga next vlog natin. And by the way, itong Cebu trip namin, sponsored siya. Kaya wag kayo mag-issue na bakit kami tatlo lang, bakit wala si Andrew, bakit wala si Limuel, bakit walang ibang BNT, bakit kami ito lang, issue na naman, sponsor lang po to. Sino ba naman ako para tumanggi, diba? Tsaka, ang tagal ko na kasi hindi nakapunta ng Cebu, kaya yung in-invite ako ni Madam Ivan, gumaw na agad ako. Huwag na ako mag-inarte. Ano sa tingin mo ang ginagawa or gagawin mo now if walang YouTube? Feel ko talaga mga mama, kung walang YouTube na dumating sa life ng isang mama, feel ko nagtatrabaho ako sa mga fast food. Ganun yung eksena ko. And kung nag-college ako, feel ko hindi ako natuloy sa college. Kasi that time kapag nag-college ka, dapat may budget ka talaga eh. May income ka talaga. Kasi may bayad ang tuition fee. At kung mag-aaraman ako sa public school, for sure mahirap siya. Kasi marami rin gastusin sa mga college, ganyan-ganyan. Eh ako kasi yung family naman namin, hindi naman kami yung bongga talaga eh. Girapi din talaga kami. And napag-usapan din namin yan ng mga break before. Kung wala si Kuya Lloyd, for sure nagkatrabaho kami yan sa mga fast food like Jollibee, McDo, ganun. Pero ganun pa man, thankful talaga ako kay Kuya Lloyd. Kasi alam mo, binigyan niya kami ng ganitong platform na mag-vlog-vlog, di ba? At the same time, natulungan ko yung family ko at yung sarili ko. Tapos, nagiging komportable yung buhay ko dahil kay Kuya Lloyd. Kaya thankful talaga ako kay Kuya Lloyd sa mga ginawa niya sa amin. No, kahit wala na si Kuya Lloyd, mahirap man, pero di ba kinakaya? Kasi walang choice eh. May chance bang makapag out of the country ng buo ang mga BNT? Feel ko possible siya pero parang mahirap. Kasi si Aye, wala siyang passport. Eh si Aye kasi yung passport niya may problem, pero hindi na para ako yung magkwento kung bakit siya walang passport. And sa kasi, takot siya mag-aeroplano. Takot talaga siya sumakay. Lalo na pag out of the country, parang, di ba matagal yung biyahe? 2 hours, ganyan. Pero piko naman, possible siya. Pero, kailangan din namin i-consider yung ibang bayot, ganyan. Kasi ako kung ganyan magiging kasi nagawa ko. Kasi, syempre, sino ba mga ayaw mag-out of the country kasama mga BNT, di ba? For sure, masaya yan. Pero hopefully, makapag-out of the country kami ng mga bayot kahit ang age na namin nun, 45. Pero still, di ba, makapag-out of the country pa ng mga bakla. Pero kahit matanda na, laban lang. Abang boba mga bakla. Kaloka. Kailan ka bibisita sa bahay ni Madam Ivan? Actually, mga mama, matagal ko nang gusto pumunta sa bahay ni Madam Ivan, bumisita, ganyan. Pero ngayon kasi, tinatamad akong bumiyahe sa Cavite. Nalalayuan ako. Naisip ko pala kasi, kapag nagbabas ako, ang tagal, tapos ang traffic pa sa Dasmariñas. Ayoko, tinatamad ako, tapos ganung mukha makikita ko. Charot lang. Hindi ko pa alam kung kailan mapunta kayo ng Madam Ivan, pero ngayon, parang kung tatanungin ako, ayaw ko pumunta, tinatamad talaga ako. Hindi ko trip, parang mas gusto ko na sa bahay lang. Andito sa Parañaque kasi may mga friend din naman ako dito na nakasama ko, ganun. At si Madam Ivan kasi busy sa magiging kanyang bagong business. Siguro si Madam Ivan, maganda muna siyang iwasan para at least makapag-focus siya sa business na gagawin niya. Next question, itutuloy mo ba ang offer sa'yo sa Thailand na Kipay? Actually, mga mama, ang dami nagtatanong sa akin neto kung itutuloy ko ba siya or hindi. Kasi di ba sa last vlog ko, may nag-offer sa akin ng Kipay. Sponsored siya.
Panoorin nyo na lang doon sa vlog ko kasi doon ko siya kinuwento. Para sagutin na yun yung mga katanungan, hindi ko muna siya itutuloy. Pero sabi naman sa akin ng doktor, willing naman daw siya mag-intay. Diba na? Ang sweet ni Doc. Kasi sabi ko kasi sa kanya na pag-iisipan ko muna po. Kasi ang balak kasi talaga this September. Tapos sabi ko, pwede po bang wag muna? Tapos sabi niya, sige okay lang, makapag-intay naman kami. Natutuwa lang ako kasi alam mo yon, willing pa rin silang ituloy yung gusto nila mangyari sa akin kahit hindi pa ngayon. Natutuwa lang ako sa ganung eksena. Kaya hindi ko muna siya finish ngayon kasi this time, ang dahil kong ginagawa. Kapag nagpakipay tayo, for sure, nakahiga lang kanyang buong buwan. So, parang sayang sa oras. Kaya sabi ko, wag muna. Hindi ko naman kino-close door na ayaw ko na magpakipay. Dream ko pa rin talaga siya. Pero ngayon, ayaw ko muna kasi ang dahil kong ginagawa. Parang kasi kakasya. And mag-December pa, di ba? Tapos mag-birthday pa ako sa January. Pero feel ko pag January naman na, magaling na ako. Kung if ever matuloy sa September, Pero ngayon parang ayoko muna. Tsaka, may nakakausap kasi akong mga apam. Naglalaro kasi ako ng mga apam. Tinatanong kasi mga apam if it's still okay kung nag-undergo na ako ng SRS. Tapos sabi nila, wag daw. Kasi mas gusto daw nila yung mga trans na may nota. Ay, kabog! Magiging top pala ang mama. Pero yun lang, naisip ko din na, wag muna. Siguro, next time na lang, kasi mag-iintay naman to sila sa akin. I-update ko naman kayo dyan, mga mama, if ever matutuloy talaga tayo. Kapag perseguido na talaga ako, ganyan. Pero ngayon kasi, anday ko kasi ginagawa, kaya wag muna. Bakit lately wala kang kasama na BNT sa vlogs mo? Kaaway mo ba silang lahat? Ang OA ng tanong. Pero ganun pa man mga mama, wala po akong kaaway sa mga bayot. Okay na okay po kami. And at the same time, mas gusto ko lang talagang mag-vlog ako mag-isa. Kasi, wala lang. Mas trip ko lang talaga mag-vlog ako mag-isa. Kasi minsan kasi, yung mga bakla, kapag nag-vlog ako, ang gulo mag-vlog. Ayoko pa naman ng ganun. Parang, hindi ko siya trip. Parang pag ganun kasi mag-gulo yung vlog, nahihirapan ako mag-edit. Pag ako kasing mag-isa lang, alam ko kung paano ko siya i-edit. Naisip ko na kasi agad. So, ganun yung eksena. Mas gusto ko lang talaga mag-vlog na ako mag-isa. And alam naman ng mga baklayan na ako talaga, kaya ko naman mag-vlog na kahit ako lang on my own. Tsaka mga bakla kasi malalayo dito sa area ko. Kaya, napipilitan ang mama mag-vlog. Pero kung mag-vlog ako kasama mga BNT, bakit hindi, diba? Mas masaya kasi mag-vlog kapag kasama mga bayot. Pero ngayon kasi, nandito ako sa Parañaque. Ang hirap kapag pumunta pa ako ng Cavite para mag-vlog. Nakakapagod. Ang layo ng Cavite, ha? Ang pinakamalapit na BNT sa akin dito, si Bebang. Tapos si Jeko. Si Bebang naman kasi busy sa kanyang business. Si Jeko naman, rumaraket. So, ganun, hindi kami nagkakita-kita ng mga bayot. Since ikaw ang treasurer ng BNT, may sinasahod pa rin bank channel kahit ang tagal nyo nang walang bagong upload. Since sa BNT ako ang treasurer, ako'y naghahawak ng sahod ng BNT, saan pumapasok yung sahod, may sinasahod pa rin po yung channel ng BNT. At ang nangyayari kasi doon, pinangbabayad namin ng utang. Well, alam naman ng mga baklayan. Yung last BNT house kasi namin sa Cavite, ano po yun, iutang namin. Tapos, monthly, nagbabayad kami, ganyan. As of no, kasi mga mama, hindi pa tapos yung bayaran namin doon. Kaya ang ginagawa namin, imbis na mag-ambagan kami ng mga bakla para mabayaran yung utang namin, ang ginagawa lang namin is yung pumapasok na sahod sa BNT is pinangbabayad namin dun sa utang. Kaya ganun yung nangyayari sa sahod ng BNT. Thankful pa rin kami ng mga bayot kasi kahit hindi kami nag-upload sa channel ng BNT, may sinasahod pa rin para at least mabayaran yung loan namin sa pinangutang sa BNT house. Kaya ganun yung eksena. Pero soon, matatapos na rin naman yung bayarin namin doon. Kaya magiging happy na mga bakla ulit. So, yun lang yung mga question na sinagot ko sa aking vlog. 9 lang siya. Pagpasensyahan nyo na. Kasi ayaw talaga sumagot ng mga tanong na parang walang kwenta at the same time, nakapag siyang i-edit. Kaya, wag na lang natin sagutin yan. Kung may mga naisip kayong tanong, i-comment nyo yan sa comment section kasi sasagutin natin yan. Thank you so much for watching mga mama and I'll see you on my next vlog. Bye! I love you.